dear beloved, Boss Mike, Cervera. Eto na. Oh. Administration, Attorney Claire, ano yung balita kay Vico Soto? Ha? Bakit napansin ni Pangulo? Eto na, pakinggan ho ninyo. Vico Soto, ha? Napansin ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto, pakinggan nyo. pinuri naman ng Marcos administration si Pasig City Mayor Vico Soto Nako. na agarang nagpakita ng suporta sa hakbang ng Pangulo na ipaalam sa taong bayan ang mga kontratista na may kinalaman sa mga flood control projects ng Nako. bansa. Kagaya ni Mayor Vico Soto, hinihikayat din na Malacanang ang lahat ng local government officials na makiisa sa panawagan ng pamahalaan na mag-report sa Pangulo patungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Oh, ayan, oh. Mayor Magalong, oh, pagkakataon mo na to, oh. Puntahan mo na si Pangulo, i-report mo na yung mga pinagdadaldal mo. Para hindi sabihin ng mga kritiko mo na chismoso ka raw. Dalhin mo na kay Pangulo yan at pag-usapan yung dalawa. Di ba? Ganun yun eh. Oo. Mayor! Tuloy. Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, Oo. malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Ay, grabe, no? Oh, yan ba yung nakalaban ni Mayor Vico Soto? Yan ba yun? Oh. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon Oo. hanggang ngayon. Nako. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng Na? inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Yan ang problema kasi mga kababayan sa mga yan eh. Ang dami na lang scheme eh. Ang dami na lang style na ginagawa. O sasabihin nila hindi kami yan. Pero mga kababayan, sila rin yun. Oo. Yung napakarami nilang kumpanya na pinabubuksan. Oo. Ang daming kumpanyang pinapatayo. Iisa lang. Sila rin ang mga sumasali sa bidding. Nakigets po ninyo? Ulitin ko para ho sa mga ilan na hindi naunawaan ito. Sa bawat malalaking proyekto, humigit ng 1 milyon pataas, kailangan dumaan sa bidding. Ano po, mga kababayan, maliwanag ano? Humigit, oo. 1 milyon pataas, mga kababayan, kailangan dumaan sa bidding yung proyekto na yan. Kahit pan man yan, ay, mga kababayan, kahit ano, kung yan procurement, yan infra, ganon. Oo. Mga kababayan, ibig sabihin procurement, ibig sabihin yan yung mga binibili. Consumables, mga ganon. Ito namang infra, ito yung mga building na tinatayo, mga daycare center, mga barangay hall, at yan, mga flood control kalsada. Yan naman po yung infra, ano? So ngayon, mga kababayan ko, ganito yan. Para-paraan. Halimbawa ako, halimbawa, mayroon bidding. Pasasalihin ko yung mga kumpanya ko lahat. Pero lahat yan, mga kababayan, ay hindi nakapangalan sa akin, pero ako may-ari niyan. Kumuha ako ng mga dami na naging mga incorporators ng mga kumpanya na yan. Ganito. So ngayon, kunyari, magkakalabang kami kasi iba-iba naman ang pangalan eh. Kung ako, si Mike Cervera, yun naman si Miguel, yun naman si Mikoy, yun naman mga kababayan, si Mikmik, at ito namang isa, si Mikay. Di ba? So mga kababayan, ang system nun, lahat naman yan akin. Kaya kahit sinong manalo dyan, ako pa rin sa akin pa rin ako pa rin sa akin pa rin mapupunta yung proyekto. Grabe, no? Oo. Yan, formality na lang yung bidding na yon. Di ba? Ngayon, nung mga nag-uumpisa yan, dahil wala pang pampapatayo ng maraming mga kumpanya, yung mga ibang mga kumpanya, kasi yan, mga magkakaibigan yan. Parang kami, mga vloggers, kita nyo, magkakilala kaming lahat. Ganon din po sa kanilang industriya. Sa industriya ng construction, halos lahat sila magkakakilala. Ang gagawin niyan,
Oh bro, baka pwede akin na lang to, arbor na. 'Di ba? Oh bro, arbor na pagka kung sino yung mga sumama. Ang mangyayari, aarborin niya, bibigyan niya na lang ng porsyento. Biruin mo, sumama ka lang sa bidding, nagkapera ka na. Siyang ka pa. Oh, 'di ba? Yan. Ganyan ho ginagawa ng mga yan eh. Kakapal ng mga mukha. Naging mapanuri. Mga dating na blacklist, nag-iba lang ng pangalan, at ngayon ay mukhang nakakapag-transact pa muli sa gobyerno. Kita nyo, blacklist ka na ha. Paano nga, paano hindi makakapasok yan? Yung pong backer na politiko niyan. Kasi ang politiko na yan nung nagpo-provide ng budget. Gagawa, ito, kailangan itong pondo na to. Kailangan magawa nito. Ito. Kailangan magawa mo ang daycare. Sa probinsyang ito. Marami ito, mga lahat 200 piraso. Ganon. Ngayon, nag-blacklist kasi nga ganun ang gawain. Sasabihin lang, napakadali lang naman yan eh. Patayo ka uli ng kumpanya, wag mong ipangalan sa'yo. Ganun lang ho kasimple. Niloloko nga nila yung gobyerno sa tulong ng mga politiko na mga binoto nyo. Ganon. Diba? Kakapal ng mga mukha eh. Mahiya naman kayo. Oo. Sagisag ito sa kahalagahan ng kolektibong aksyon ng taong bayan at pamahalaan para labanan ang mga salot sa lipunan. Yan. Kita nyo, mahiya naman daw kayo. Galing na mismo kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Diba? Wala eh. Matatakaw sa pera yung mga yan. Diba? Sabi ni Rebecca, kay Fiscal EJ, mental block na siya. Kay Kristan, talo din siya. Kay Atty. Claire pa kaya? Walang kadala-dala. Sige na. Eto na mga kababayan. Tignan nyo to ha. Ganito ang proyekto. Kaibigan na taga Marikina, nagugulat silang lahat. Sa lakas ng ulan, hindi dumating yung baha sa Marikina noong Itong last week. Saturday at Monday. Wala pong baha. Grabe, no? Pagbaha sa Marikina City nabawasan. Dahil sa ipinatayong Upper Wawa Dam ni Pangulong Bongbong Marcos sa Rodriguez Rizal. Kita nyo? Di ba? Thank you naman sa taga Hong Kong 06. Sade. Thank you ha. Yan mga kababayan, Kita nyo? Yan ho yung mga sinasabi nila. Ba't wala yung mukha ko? Ito. Yan po yung sinasabi nila mga kababayan na ipunin yung tubig daw. Di ba sinakyan din naman ng si Bobong Sibuday, mag-ipon daw ng tubig at dalin daw sa Malacanang. Hindi ho kasi naiintindihan ng mga mahinang kukote kung ano yung ibig sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos Puro na lang kuda, daldal, tira. Di ba? Nagmumukha na kayong tanga, hindi nyo naunawaan yung mga plano niya. Ilang beses ba kayo mabubutata? Ilang beses ba kayo mapapahiya? Kita nyo, yung sinabi niya na iipunin natin ng tubig, ginawa nyong malisyoso. Ang ibig sabihin lang ni Pangulo, ipunin sa dam. Gumawa ng maraming dam na pag-iipunan ng maraming mga tubig para hindi nagbabaha, mabawasan ang baha. Tulad sa BGC, nakita nyo? Ang ganda ng flood control nila dyan. Na dapat nga gayahin yan. Ayan, ang ginawa ni Pangulo, nakagawa ng solusyon. Kung yun dati yung Marikina, grabe ang baha dyan. Bakit ngayon? Ilan ang alin? Mga nagdaan na bagyo. Bakit nabawasan? Aber? Dahil sa flood control ni Pangulong Bongbong Marcos sa panahon ngayon. Yan. Diba? Tuloy. Ito na. Panoorin nyo. Pero na lang nung Thursday, no? At sabi nila, bakit kaya walang baha ngayon sa lakas ng ulan? Alam na nila yung level. Alaka, bakit wala daw baha ngayon? Nagtaka pa yung mga taga Marikina. Kita nyo mga kababayan ko, alam nyo naman ang Marikina, hindi nauubos ang tubig dyan. Kada ulan, baha dyan.
Kada ulan, maraming namamatay dyan. Kada ulan, maraming nanghihingi ng tulong dyan. Oh. ng baha pag ganito yung ulan. Opo. That is because we now have a dam in Upper Wawa, no, sa headwaters ng Marikina River, na siyang sumalo Kita nyo? ng more than one half of all the rain that fell during. Grabe, no, mga kababayan. Kumakanta ka na yata. Hindi. Ikaw no, LD. Pagbigyan mo na ako. Oh, di ba? Anong ginawa mga kababayan? Nabawasan ng mahigit sa kalahati ang tubig na bumaba sa Marikina. Kasama na Pasig at karatig lugar, mga kababayan. Anong nangyari mga kababayan ko? Sinalo ng Wawa Dam yung katubigan para hindi magbaha ng labis-labis yan. Di ba? O ngayon, tanungin naman natin, yung bang gumagamit daw na ipunin ng tubig, ginagawa nyo kasing bobo yung sarili nyo kahit nauunawaan nyo eh. Alam nyo naman ang ibig sabihin ni Pangulo, kaya lang ginagawa nyo malisyoso para sirain nyo siya sa mga taong mahihina ang ulo. Di po ba? Yun lang ho yan mga kababayan eh. Oh, nako dito sa Caloocan, ang bilis bumaba ang bilis bumaha dito. Itanong nyo kay Along yan. Ewan ko ba dyan? Oo. Huwag nyong palulusungin, baka malunod yan. Di ba? Eh kung hanggang bewang yan, eh naku, lunod na yan. Tuloy. That week. Walang baha sa Marikina. Oo. Ito ay dahil sa dam na nasa itaas. At sinalo niya yung kalahati ng ulan. Kaya yung dumalay na tubig sa Marikina, 50% lang. Ayun. Ayun, kita nyo mga kababayan ko. So ang ganda ng ginagawa ni Pangulo. Oh. Kita nyo, matapos kay Biko, napansin no, mga kababayan. No? Tapos eto si Pangulo. Oh, eto naman mga kababayan. Kanino, Boss Mike? Eto kay Ramon Ang. Offering to solve the flood problem in the National Capital Region. Yun na nga yun. Nag-offer na, isosolve niya na daw yung mga baha. Eto ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos, pakinggan nyo. DJ Byron, MTV. Oo. Nakalimutan kong tawagan ka. Sorry ha. Oo, brother, sobrang busy ko. Dahil dyan, sa lahat po ng hindi pa nakaka-subscribe dito kay DJ Byron, huwag niyong kakalimutan yan. Brother, tawagan kita kapag medyo busy lang. Para sa'yo to, para sa'yo. Buksan ang nakasaradong isipan mula sa silid ng karinlan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapanlamang. May handang tumulong sa lahat, United Warriors at nagngangalang Mike sa Delvera. Walang kanyang mensahe ay dinibig. Yun, bawi na ako ha. Sobrang busy lang talaga, brother. Grabe. Sa totoo lang, alam mo, naghahang na nga yung utak ko ngayon eh. Pero nagtataka ako kahit papaano nakakapagsalita pa rin at nakakapag-deliver ako eh. Parang makina pa rin eh. Mukhang nakakonek ito sa pinatayong pinatayong power plant ni Pangulo eh. Dapat ganun mga kababayan. Sensor na lang Pwede kaya yon mga kababayan o kaya Bluetooth sa utak ng mga DDS Di ba? Pwede? Ito na. Pangulong Bongbong Marcos sumagot na po. What is your take on this? Yan na. Thank you. Thank you daw. Ramon Ang, takbo ka ng presidente. What else? What else can you say? You know, this is why we have. This is the reason why, from the very beginning, I always said the private sector needs to be part of everything of our national development. Kita nyo, matagal na ho sinasabi ni Pangulo yan nung unang-una pa lang. Unang-una pa lang, mga kababayan. Ano sabi? Di ba? Mahalaga ang partisipasyon ng private sector, ng mga negosyante,
ng mga kilalang mga magahusay magagaling sa mga tagumpay nilang mga kumpanya. Kitang-kita naman sa gawa ni Ramon Ang, yung Skyway mga kababayan, siya ang may gawa niyan. Anong nangyari dyan? Inangkin ng mga DDS yan. Dahil daw yan mga kababayan, sa proyekto ni Digong. Kaya yung mga OFW, mga naging engot na gunggong. Pag sumakay mga kababayan, pumunta ka ng norte, pumunta ka ng south, dadaang ka riyan. Ang alam nila, gawa ni Digong yan. Hindi nila alam, gawa ng private company yan. Yun po yun eh. Kita nyo? O di ba? Kita nyo, nagbibigay. Galing-galing talaga ni Digong. Dati walang ganito. Habang nandun doon sila tumatakbo sa ibabaw ng Skyway. Mga engot talaga itong mga DDS eh. Credit grabber eh. Oh. Aloy. Hindi pwedeng ganun. Oh. Now, yung proposal ni Ramon Ang is also certainly very welcome. Because Nako, yan na. Welcome daw. Welcome. Oo, Ramon Ang, welcome daw, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh. you know, we've seen his projects. Maganda naman ang mga nagiging resulta. He's able to bring it in on time. And, you know, the man is an engineer. So I'm sure pinag-aralan niya na mabuti yan. He's actually... Ala, bidang-bida, hindi nyo ba napapansin? Dimples Morno po, ano? Ha? Nora Morales, Linda, Maring Linda, Jojo Chavez, Lily Tonini. Nako! Bidang-bida ni Pangulo si Ramon Ang, ha? Bidang-bida. Oh, 'di ba? Oh, galing-galing ng tulay ni Digong. Bumagsak 'yun. Oh, eto na mga kababayan. Leia Patricio, pasok. Given me already this briefing before. And however, there is still another side to his proposal. And the other side of his proposal, I will fix the flooding problem. I will desil the areas here in Metro Manila anyway. But the mayors, the LGUs have to take care of the garbage problem. Yan, mga kababayan ko. Yun lang naman pala. Oh, dapat lang daw, mga kababayan, bahala na ang mayor sa mga basura. Oh, di po ba? Bahala na yung mga mayors naman. Para naman meron pa rin kita. At syempre, mga kababayan, yung mga nandiyan dyan sa ibabaw ng mga ilog, ng mga sapa, ng mga nandiyan sa gilid-gilid. Di po ba? Pogi ni Pangulo, Jojo Chavez, Lucy Valencia, Mimi Perez, John Andahero, guwapo ni Pangulo. It simply doesn't work until we have a solution to the garbage problem. Yan. We have a proposal for waste to energy solution in Manila. Kita nyo mga kababayan? Basura, magiging enerhiya. Siyam pa kayo. Ano ang gagawin? Yung mga basura nyo, dadaling nyo lang sa planta. Tapos wala na kayong problema. Hindi na kayo mamumroblema ng kailayo-layo pa. Ang problema niyan, wala kayong kickback, ha? Mababawasan ang kickback, makakatipid daw ang gobyerno, eh. Na yan ang ayaw ng ibang mga politiko, eh. Ayaw nila nang mabawasan yung budget kasi nga wala silang pagkukuhanan kung paano makakadugas. Ang mga politiko dyan dumudugas sa mga proyekto. Ang galing ng naisip ni Pangulo at ni Ramon Ang. Kita nyo, di ba? Sabi ni Ramon Ang, Dorp, ano yan? Dorp Mausi, shout out, pinakamalaking fan sa Bulacan. Pero maraming lugar, maraming lugar na sa kalumpit ang di matirhan dahil sa buong taong nakalubog sa tubig ang mga kabahayan. Hindi lang yan, Dorp Mausi, hindi lang ho. Dyan nga lang sa may Bulacan sa may Marilao, merong isang subdivision dyan. Mga kababayan ko, nakakailang angat na ng mga kabahayan. Bakit ho? Yung dati nilang bahay,
nasa bubungan na ang tubig baha. Ganon, matindi. Ibang klase, di ba? Oh, kaya nga ho ito, no? Malaking bagay po ito kapag nagawa ho ito ni ni Ramon Ang, na kapag nawala yung kabahaan sa kamay nilaan na number 1 na namumroblema sa baha tuwing tag-ulan, mga kababayan, hindi malayo na ang lugar ninyo sa Bulacan o kung saan pa man ay masolusyonan na yan. Naniniwala po ba kayo? Ha? Naniniwala po ba kayo roon na kapag ho nagawan ng solusyon ni Ramon ang kabahaan sa kamay nilaan kapag umuulan, ay hindi na ho malayo na ang problema nyo sa baha sa mga lugar nyo sa Karatig, Maynila o saan pa mang lugar sa bansa ay magagawan na ho ng solusyon. Galing, ano? Ha? O, di ba? St. Martin Subdivision. Tinaas na, baha pa rin. Diyan po sa may ano. Alam nyo yung tutumbukin, diyan sa may Marilao. Kung galing kayo ng NLEX, pag dinire-diretso nyo, tatawid kayo sa may MacArthur. Ano hong subdivision yon? Yun. Grabe baha doon. Diba? Yung lumang munisipyo. Oh, malapit doon. Yung lumang munisipyo ng Marilao. Doon po sa St. Michael. Oh, di ba? Grabe baha doon mga kababayan eh. Matindi. Oh. So eto na mga kababayan ha. O paalala ko lang. Oh, wag ho kayo mabibigla. O kung sa mga susunod na araw, may bago na akong kasama. Ha, mga kababayan ha, may bago na akong kasama. O, ito na. Sa ngalan ni Boss Mike Cervera, ito po ang inyong lingkod, Auntie Mama ng Rizal, also known as Anino TV. Nako. Na nagsasabing, mahalin po natin lagi ang ating kapwa, ipagdasal po natin ang ating bansa. Nako. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Nako. Saan man dako ng mundo naroon kayo. At syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ayan. So mga kababayan ha. Oh, abangan nyo na ho siya. Oh, abangan nyo raw siya. Ha? Abangan nyo ho si Anino. Magbabalik na. Okay? Magbabalik na ho si Anino sa ating channel ha. Abangan nyo yung kanyang mga ibabalita. Naku, yung mga lalaki na naman dito. Ay! Grabe, meron na naman silang bibisitin. Oh, so mga kababayan, abangan nyo na lang. So hanggang dito na lang po mga kababayan ng ating talakayan, ano, sapagkat mahaba pa po yung oras natin bukas. Dahil po marami pa hong gagawin. So ngayon mga kababayan, eto na. Bago tayo mag-iwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.